Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. Andito na naman po si Dr. Hani Lacuna upang hihatid sa inyo ang ating The Capital Report. Mga kaganapan po nung mga nakaraang linggo, mga kaganapan po na mangyayari sa mga susunod na linggo. Siyempre, nung atin pong huling Capital Report ay nagkaroon tayo ng isang twist sa ating honey quiz na kung saan ay nagbigay ng mga hugot lines ang ating mga kababayan at gusto ko lang ipakita sa inyo ang mga nagsipagwagi ng napakaganda nilang hugot lines. Last episode natin, pwede ba natin ipakita? Ayan. Ano kayang hugot line ang binigay ng mga ito? Diba? Ayan po ang mga nagsipag-uwi. At mamaya, syempre, meron na naman tayong bagong honey quiz, lagi naman, of course. At ang atin pong magiging honey quiz ay nakaikot o nakasentro sa pagdiriwang natin ng International Women's Day. Ngayong Marso, napakadami po nating ipinagdiriwang. Una ho, yung Fire Prevention Month. Okay? Tapos po kahapon, nalaman lamang ko na ito rin po pala ang Anti-Rabies Month. Sabi po ni Doc Nick Santos ng Veterinary Inspection Board. And of course, ang International Women's Month ay pinagdiriwang din po natin ngayong buwan ng Marso. So ang dami-dami po mga activities na naka-line up in celebration po nitong mga events na ito. So, mamaya po, again, antabayanan nyo ang ating honey quiz sa
kaduluduluhan ng ating pong The Capital Report. Ang ating pong magiging topic ay yung patungkol sa International Women's Day. At mamaya rin po pala ay meron tayong mga espesyal na mga panauhin bilang kasama na rin sa pagdiriwang ng ating International Women's Day, mga tatlo pong mga magagaling, di ba? Magagaling na mga tao na kasama po natin sa paglilingkod dito po sa Pamahalaan Lungsod ng Maynila. So, ano pang iniintay natin? Magsimula na po tayo. Of course, lagi po natin sinisimulan ng ating pong pag-uulat sa ulat pang kalusugan. Good news, patuloy na pong bumababa ang mga bilang ng mga COVID cases dito po sa ating lungsod. In fact, 3 na lang po ang naitala nating COVID case sa araw na ito. Wala hong bagong active case. So, ang atin pong pinaka-running total for this day as of 12 p.m. ay nasa 3 na lang. At awa ng Diyos ay wala naman pong nagiging critical na namamatay po sa COVID. Yan po ang isa sa napakagandang balita natin. Tuloy-tuloy na pong nawawala ang mga cases ng COVID. Pero again, sabi ko nga, hindi naman natin alam kung kailan to babalik. Kaya ingat-ingat lamang po, lalong-lalo na sa the very young and the very old, sa mga masyadong bata at sa atin po mga seniors. Lagi ho niyong poproteksyon ng inyong sarili. Kung kinakailangan po ninyo na magsuot ng mask para ho maproteksyonan ng inyong sarili, gawin pa rin po ninyo yun. Marami pa rin naman ako nakikita sa ating paligid na patuloy pong nagsusuot ng face mask. Siyempre, added protection po yan sa kanila, lalong-lalo na po sa mga makakahalubilo nila kapag meron po silang mga nararamdaman na simptomas. Okay. Next naman po ay mga balita patungkol sa pangkabuhayan. Ano-ano ba to? Walang iba kundi ang mga nabigyan natin ng mga trabaho dito po sa ating lungsod. Of course, alam naman po nyo na tuloy-tuloy ang ating mga job fair na nagaganap. In fact, kahapon, syempre, ginanap natin ang ating pong lingguhang Kalinga sa Maynila at may tinatawag po tayong Kalinga Job Fair. Maliban po doon, ay meron po tayong Kalinga sa Maynila Kalinga sa Maynila Job Fair. Maliban po sa Kalinga sa Maynila Job Fair, meron din po tayong Mega Job Fair na gaganapin bukas. Yun pala. Meron po tayong malakihang job fair bukas na gaganapin po sa Robinson's Otis Second Floor Activity Center. Saan ba yung Robinson's Otis? Ayan po yung papunta ng UN Avenue. Yung dati pong Coca-Cola, malapit po sa dating Coca-Cola. Ayan, yan po yung Robinson's Otis. So, yung mega job fair po natin ay magsisimula ng alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Muli ang ating po mga paalala ay magpunta po kayo ng maaga doon. Around 30 minutes before po nyo balak magpa-interview. Magdala po kayo ng 10 o mas marami sa 10 resume or biodata. Magdala po kayo ng sarili nyong ballpen. Okay? Be in your most comfortable casual attire. Pwera lang po shorts at saka mga sando. Masyado na po kayong komportable noon. Hindi ho kayo mamamasyal o hindi ho kayo pupunta ng beach. Dapat po, kahit na po casual lang, presentable pa rin po dahil alalahanin nyo kayo po ay nag-a-apply sa trabaho. And of course, sana po ay may laman ng inyong mga tiyan, nakakain kayo, baka po dyan pa kayo magutom at himatayin. Okay? And of course, lagi lang presence of mind, di ba? Be yourself. Relax lang po habang po ini-interview tayo. Next, meron pa rin po tayong ongoing na trabado. Yan po ay ang ating job fair tuwing Sabado. Ngayon pong March 23 ay may gaganapin pong trabado dyan sa Tondo T. Paes High School. Again, from 10 a.m. to 3 p.m. Meron po niyan. Andyan pa rin po ang ating mga reminders. Pare-pareho lang po. At starting po sa March 11, which is next week, ay magkakaroon na rin po tayo muli ng ating pong ongoing na
pagbubukas ng ating Peso Office sa Peso Annex Building. So, doon po may mga trabaho din po kayo pwedeng applyan. So, ito po ay sa Park and Ride Building, malapit po sa Arroceros Park. So, ito po ang mga job fair na naka-line up. Ngayon, ilan na ba ang natatanggap natin? Ako, ang dami-dami na nagsimula pa ng January 1 hanggang ngayong March 7, nasa 2,988 na po ang mga natanggap natin na mga kababayan natin na magkaroon ng trabaho. At marami na rin po tayong na-hire on the spot. Nasa 929 applicants po. Kaya, magpakasakali na po kayo. Inaanyayahan po natin lahat ng ating mga kababayan na sumubok po kung kayo po ay naghahanap ng trabaho. Tumungo lang po kayo sa ating mega job fair bukas sa Trabado po sa March 23, okay, sa TPAS, at sa ating pong araw-araw na job placement dyan sa Park and Ride Peso Annex. Ayun, ang dami na rin po nating ongoing pa rin po yung ating programa under po doon sa ordinansa natin na pagbibigay ng trabaho para sa ating mga seniors at saka mga persons with disability. In fact, meron po tayong natanggap na sulat na kung saan ang SM na rin po ay nakikipag-partner sa lungsod ng Maynila para mabigyan din ng pagkakataon ng ating mga seniors na makapagtrabaho po sa kanila. So, kaliwat ka ng magagandang balita para po sa mga naghahanap ng trabaho. Last February 28 at saka kahapon po, March 6 ay syempre naganap na naman po ang ating lingguhang kalinga sa Maynila na kung saan ibinababa po natin lahat ng mga serbisyo natin sa barangay. Kahapon po ay nasa District 6 tayo, nung isang linggo naman po ay nasa District 5 tayo. At dala-dala po natin halos lahat ng mga departamento na kadalasang pinupuntahan ng ating mga kababayan dito po sa loob ng City Hall. So, meron po tayong libreng gamutan dyan na may kasama na pong libreng gamot. Okay? Meron din po tayong, sinasabi ko nga, ay Kalinga sa Maynila Job Fair. May pagbabakuna rin po tayo ng mga alaga niyong hayop. Doon naman po sa may mga pangangailangan sa ating OSCO office, kagaya po ng papapalit ng kanilang mga ID, pag-a-apply ng senior citizens ID at pagpapalit ng kanilang mga booklet, meron din po tayo. Yun po mga nag-a-apply for solo parent at persons with disability, meron din po tayo niyan. Meron din po tayong mga tumutubos ng kanila po yung mga nahuhuli po ng ating Traffic Bureau. Meron din po yan tayo. Mga paalala po galing po sa Manila Fire District at saka sa Manila Police District ay ipinararating po natin sa inyo. So lahat po ng mga serbisyong maaari nyong puntahan dito sa City Hall, ibinababa na po namin sa ating mga barangay. So sa susunod na linggo, tayo po ay tutungo muli sa District 1, Tondo, Manila. Kaya abangan nyo po kami dyan. I-announce po namin yan through my page, Dr. Hani Lacuna, at sa Manila PIO. Ayan. Ngayon, ano ba mga naganap noong nakarang linggo? Unang-una, bilang pagtatapos ng Arts Month, ay ginawa natin noong February 29 yung tinatawag po nating Obrang Manilenyo. Ano ba ang na-feature dito sa Obrang Manilenyo? Iba-iba po. Una-una, yung larawan na kung saan po yung mga magagandang pictures through camera ay na-capture po at i-display po dyan sa kartilya ng Katipunan. Okay. Meron din po tayong guhit pinta, iba-iba pong artworks. Tapos nagkaroon din po tayo ng Cine Cartilla, Filipino movie po. Ang alam ko po ang ipinalabas niyan ay yung kay Aga Mulak. Yung Miracle on Cell 17 ba yun? Cell number 7. Biro mo. Cell number 17. Miracle on Cell 7 na kung saan po ay pinagbidahan ni Mr. Aga Mulak. Maraming nanood ba? Maraming nanood. At syempre, ang pagbubukas po ng Obrang Manilenyo ay ginawa po ng ating mga mag-aaral sa tinatawag po nating
sa Yawit. So, nagkaroon po sila ng cultural performance at nagkaroon din po tayo ng mga live band na tumugtog po noong February 29. And of course, ang pinaka naging highlight nun ay yung Tintang Manilenyo. Ano ba yung Tintang Manilenyo? Yan po yung paglalagay ng tattoo. Alam nyo po, ang pagtatattoo, ito lang po ay personal kong pong paniniwala na isa rin pong art form. Okay. Kaya yan, naku, nakita ko tuloy ang aking itsura agad, di ba? Kaya po, yan po, nagkaroon po ng paligsahan ng mga newbies. Ibig sabihin yung mga bago pa lang pong nagtatattoo at yung mga professional na po na mga nagtatattoo. Ayan, ito tuwan-tuwa ako nito eh. 'Di ba? Si Mang Dolphy. Ayan, ang comedy king po natin, may nagpatattoo po niyan. Yung kanyang very famous Banayad Whiskey. Ewan ko kung napanood po nyo yan. Pero yan po yung paulit-ulit na ginagawang commercial sana ni Mang Dolphy sa isa po sa kanyang mga pelikula noon. Yan, si Mr. Banayad Whiskey ni Mang Dolphy. Ayan. So, napakadami pong entries o napakarami pong sumali dito po sa ating Tintang Manilenyo. At ang mga nagsipagwagi sa pro category ay yun pong si Guillermo Natividad II at ang model po niya ay si Dane Patrick Entila. Pwede ba natin ipakita yung ginawa po niya? Ayan po ang Manila City Hall or yung Manila Clock Tower. Ayan. Ganda, di ba? At sa newbie naman, ang nanalo ay si Noel Navarro. At ang kanyang model ay si Patrick Resurrection, di ba? Ang kanyang ipinagawa ay yung mukha ko. Ewan ko kung anong pumasok sa kanyang pag-iisip. Siguro crush niya ako. Diyos! Di ba? Huwag sana magselos ang kanyang asawa. Gusto lang siguro talagang manalo ng artist, kaya mukha ko ang inilagay. Hindi po. Una-una, hindi po ako ang judge, okay? So, wala ho akong kinalaman. Para lang di ba? Baka sabihin nila bias eh. Okay? Wala po akong kinalaman. Pero, sa totoo lang, maganda naman po talaga. For a newbie, maganda po yung ginawa niyang tattoo. Sabi ko nga dun sa subject. Hindi. Tama. Yung sa nagpatattoo. Sabi ko, Patrick, sabi ko, asahan mo, wala akong gagawing masama. Kasi, dapat for life na yun nandyan, wag mong buburahin, Kaya, parang nagkaroon pa ako ng responsibility ngayon, di ba? Dahil inilagay mo niya, wag sana masira ang pagtitiwala mo sa akin, baka bigla mo paburahin niyang iyong tattoo. Anyway, and of course, ang runner-up naman po ay yung gumawa ng tattoo ng may mukha ni Yorme, si Charles Pantorillo, at ang model po niya ay si Joram Concepcion. Ayan, di ba? I-display nila ang kanilang mga legs. Bakit kaya sa legs nilalagay? Alam mo, tinatanong ko yun eh. Para malaki. Para malaki. Ba't hindi nila sa katawan? Kasi hindi kita, Pag nilagay mo sa katawan mo, hindi kita pag naka-t-shirt ka. Pero sa legs po, ayan. Wow, legs! Diba? Makikita. Kasi lahat sila, sa legs nila ipinalagay. Diba? So, yan po. Congratulations po sa mga nagsipagwagi sa Tintang Manilenyo, which is part of Obrang Manilenyo. Sa lahat po ng mga organizers ng Obrang Manilenyo, of course, DT-CAM, sa pangunguna ng kanilang Director Charlie DJ Dungo, at ang Liga ng mga Barangay sa pamumuno po ni Konsehala Leilani Marie Lacuna. Congratulations po sa isang matagumpay na Obrang Manilenyo. Ang balita ko nga daw po, marami na namang gustong na sana ulitin yung Tintang Manilenyo na yan. So, paunti-unti na pong na-accept yung art form ng pagpapatattoo. Okay. Noong Monday ba yun? Hindi. Anong araw na ba ngayon?
Thursday, noon Tuesday. Alam niyo ba, meron tayong napaka-importanting bisita dito sa lungsod ng Maynila. Walang iba kundi si Tolome! Tolome! Ano nga yung palabas si Tolome? Walang matigas na pulis sa matinik na misis. Ayan po si Tolome, Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ayan po! Bakit po tayo dinalaw ni Senator Bong Revilla Jr.? Upang po magbigay ng tulong pinansyal sa mga taga Maynila. Ito po ay ginanap 2 araw po, March 6 and 7. Of course, nung unang araw po ay nakasama natin si Senator Bong Revilla. Okay? At nung pangalawang araw naman po, ang kasama po natin ay ang may bahay po ni Senator Bong Revilla, si Congresswoman Lani Mercado Revilla. Maraming salamat po sa inyo at lagi nyo pong binibigyan ng prioridad ang lungsod ng Maynila na mabigyan ng tulong pinansyal. Alam nyo, sa hirap ng buhay ngayon talaga, marami po tayong kababayan na lubos na nagpapasalamat na tayo po ay nalilingon ng ating po mga senador, congressman. Sila po ay pumupunta dito para tayo po ay tulungan. Nabanggit ko nga po kay Senador Bong Revilla na ang lungsod ng Maynila po ang pinaka most densely populated city sa buong mundo. Meron po tayong almost 2 million na nakatira dito sa Maynila sa kakapiranggot na land area. Only 38 square kilometer. O, Attorney Princess, ngayon ko pa na-memorize yung mga ano na yan, detail na yan. Diba? Marami po naninirahan dito at marami po talagang nangangailangan ng tulong. Kaya nga po, nitong 2 araw ay 5,000 mga kababayan nating Manileño ang natulungan po ng ating butihing senador through AIX. Okay? At nangako po siya, dahil tayo po ay humirit pa, nangako po siya na magbibigay po muli siya ng tulong dito sa lungsod ng Maynila. So in behalf of the City of Manila, maraming salamat po, Senator Bong Revilla. Palakpakan naman natin si Senator. Okay. Alam nyo, jump pack tayo nung Tuesday. Yan noong umaga. Pagdating po ng hapon, ay nagkaroon naman po tayo ng launching nung Earth Hour 2024 celebration. Ano ba tong Earth Hour celebration na to? Ito po ay parang taunan ng ginagawa ng Pilipinas kasama pong ibang mga bansa na kung saan ay parang movement na nga daw po ito, na sinasarado po natin lahat ng mga ilaw sa ating kapaligiran, okay, ng 1 oras or 60 minutes. Kaya makikita nyo po sa mga t-shirt namin, nakalagay po 60. So 60 minutes po yan, equivalent to 1 hour, para naman po mabigyan natin ng pagpapahalaga ang ating pong mundo o ang tinatawag po nating Mother Earth. Sa taong ito po, ang talaga pong pinupush natin ay yung para mawala na po yung mga plastic. Kasi ito po ang nagkukos ng katerbang polusyon, hindi lamang po sa patag na lupa, kundi pati na rin po sa ating mga katubigan. Kaya ito po ay gaganapin sa March 23, 8:30 ng gabi hanggang 9:30 ng gabi. Ito po ay gaganapin dahil host po ang lungsod ng Maynila. Gaganapin po dyan sa Kartilya ng Katipunan. Kaya inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan o hinihikayat, ang mas magandang word na gamitin. Hinihikayat po natin ang ating mga kababayang Manileño na maging bahagi dito po sa Earth Hour 2024 sa pamamagitan po ng pagsara ng inyong mga ilaw. Kahit po sa inyong mga tahanan lang, ang atin po mga buildings. Kung pwede po magsarado tayo ng 1
oras lamang po sa March 23, 8:30 ng gabi hanggang 9:30 ng gabi bilang pong pagbibigay ng pagpapahalaga sa Mother Earth. Okay? So, yan po. Join the biggest hour for Earth. Yan po ang Earth Hour 2024. Siyempre, kasama po natin dito ang WWF Philippines. Okay? Siyempre, ang DPS sa pamumuno ni Director Kyle Amorao, ang Climate Change Commission Chief, Miss Risa Torada, Executive Director nila, Miss Catherine Custodio, Climate and Energy Program Head and Earth Hour PH National Director, Attorney Angela Ibay, Plastic Smart City Project Manager, Mr. Luis Caraan, and yung ating Individual Donors Program Manager, Miss KD Montenegro. So sila po ang nakasama natin during the launch po of the Earth Hour 2024. Pero bago po yung pagsasara ng mga ilaw, okay, meron pa pong medyo munting programa na magaganap before po natin talaga isaradong ating mga ilaw. Siyempre, mangunguna po tayo ng taga-lungsod ng Maynila, tapos kasabay po natin ang iba pang mga lungsod sa buong mundo. May mga magaganap pa hong maliit na programa po na kung saan meron din po tayong mga makakasamang mga celebrity ambassadors ng Earth Hour. So, magkita-kita po tayo sa March 23. Okay? Ang mismong oras po ng pagpapatay ng ilaw ay 8:30. Inuulit ko po, 8:30 p.m. hanggang 9:30 p.m. Okay. Bukas, bilang pagdiriwang pa rin ng International Women's Month, ay magkakaroon po tayo ng tree planting na gaganapin sa Arroceros Forest Park ng ating po mga empleyado. Okay. Ano bang theme pala ng National Women's Month? Lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan, patutunayan. Alam niyo naman, dito po sa lungsod ng Maynila, sabi nga natin, lahat pantay-pantay, di ba? Walang lalaki, walang babae, walang bakla, walang tomboy, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. So, bilang pagpupugay po sa mga kababaihan dito po sa ating lungsod, ay tayo po ay nakikiisa sa pagdiriwang ng National Women's Month, at ang ating pong paraan ay isa po sa ating paraan ay ang pagtatanim or tree planting activities sa Arroceros Forest Park, at meron din po tayong mga cleanup activity sa vicinity ng Manila City Hall, sa loob ng City Hall, sa Raha Sulaiman Park, at sa may Manila Science High School. So, syempre, inaanyayahan po at hinihikayat natin lahat ng mga City Hall employees. Total, tuwing Biyernes naman po ay naglilinis kayo. Pero makiisa na rin po kayo sa pagtatanim sa Arroceros Park. At dahil po dito ay meron po tayong magaganap na road closure sa vicinity po ng Manila City Hall. Ito po ay mula 6 a.m. ng umaga hanggang 10 a.m. lamang naman po. So, San Marcelino Street, Natividad Lopez Street, Antonio Villegas Street, at Cecilia Muñoz Palma Street. Yan po ang mga isasaradong mga lansangan o kalye dito po sa may paligid ng Manila City Hall. Next, meron pa rin po tayong kaganapan dyan ulit sa Cartilla ng Katipunan, yung Entrepinay. Again, in celebration of International Women's Month, ay women, ang ano niya, women business. Ayan, women business. Ito naman po ay sa pangunguna ng Bureau of Permits, sa pamumuno po ni Levi Facundo. So, magkakaroon po tayo ng mga food stalls dyan, starting March 11 to March 15. Okay, these are 30 female-owned food and non-food stalls. So, dumayo lang po kayo dito sa may Cartilla ng Katipunan
at marami po kayong mapamimili na mga pagkain at hindi lang pagkain, kung ano-ano pa pong mga merchandise na pag-aari po ng mga maliliit na business ay pawang mga kababaihan. So, yan! Ang bilis yata ng ating ang ating capital report. Tinatamad gumawa ng report. Hindi. Marami kasi kaming guest ngayon. Guess who? At bago po natin ipagpatuloy ang atin pong the capital report, para mapapasok lang natin ang ating mga bisita, ay panoorin nyo muna ang ating video ng Kalinga sa Maynila na naganap kahapon. Una-una gusto ko pong magpasalamat dahil napaunlakan nyo ang aming paanyaya na makasama namin kayo ngayong umaga. Maraming salamat. Magandang umaga, Asenso Manileño. Andirito po ang Asenso Manileño, dala-dala ang proyekto ng ating mahal na Mayora Hani Lacuna Pangan. Ipinangako sa atin ng ating Mayora ang patuloy na serbisyo at ngayon hanggang dito ay sinisilbihan kayo. Dinala po sa inyo lahat po ng serbisyong kailangan nyo, mahanap nyo dyan. Kaya sana po ngayong umaga, gamitin nyo po yung pagkakataon na ito na lubos-lubosin. Sa lahat po ng mga taga Santa Mesa, ang grupo po ng Asenso Manileño ay humarap po sa inyo sa katunayan po na may eleksyon man po o wala, ang Asenso Manileño ay naglilingkod at nagbibigay po ng serbisyo. Yung serbisyo at benepisyong akala nyo imposible, pwede. Good morning po, Asenso Manileño. Nagpapasalamat ako kay President Marcos sapagkat pinirmahan na ang Expanded Centenarian Act. Ako rin pong isa sa principal author doon. Na kapag kayo'y umabot ng 80 anyos, may 10,000 na kayo. Totoo po, nalagdaan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos 10,000 kapag kayo ay 80, 85, 90, 95. Pero ayon po kay Senator Bong Revilla, hindi pa po siya patutupad ngayong taon. Para malinaw hindi pa po ngayong taon. Sa susunod na taon pa po. Ang kalinga po para sa akin is ito po yung pagbibigay tulong po ng ating pamahalaan gobyerno. Laking tulong po sa amin na katulad po ito, nagbibigay po ng mga bigas, medical mission, sa mga nangangailangan po namin na katulad po namin, hirap po minsan, sa mga libre pong gamot, libre pong mga medical mission. Napakahalaga po ng mga ganitong proyekto para po matulungan po yung tao, mga nasasakupan po niya sa buong Metro Manila po. Maraming salamat po. Marami pong tao na tutulungan sa ganito, na kakaroon ng chance na magkaroon ng trabaho and mabuhay nila yung mga sarili nila at yung pamilya po nila. So, thank you po. Bakit ba kami nandito? Kasi gusto lang namin ipaalam sa inyo ano ba yung mga programa ng lungsod ng Maynila. Ano ba yung mga proyekto natin? Ano ba yung mga serbisyong ibinababa namin sa inyo? Ngayong programa ditong idinadaos, bigas lang ang aking natanggap. Pero nagpapasalamat na rin ako doon. Kasi malaking bagay ang 10 kilos. Kadalasan po kasi,
Yung may mga pangangailangan, pumupunta ng City Hall. Hindi alam kung sino lalapitan. At least ngayon, binaba na namin dito sa inyong lugar lahat ng serbisyo. Maganda po yung progress po nang nangyayari po ngayon dito sa mga project po niya. Nakapagbigay po sila ng libreng bakuna po para po sa ating mga alaga po. Kaya wag ho kayong mahiyang lumapit sa ating mga help desk. Ito na po ang mga pagkakataon ninyo para naman maramdaman ninyo ang tunay na serbisyo diretso sa inyo. Okay, and we're back, di ba? Kung ano pinag-uusapan namin dito. Akala ko ba International Women's Month ang sineselebrate natin ngayon? Same. Okay, so bago ho ako mamaya mag-segue, gusto ko muna ipakilala sa inyo mga binabanggit ko pong bisita, mga kasamahan ko po sa paglilingkod dito sa lungsod ng Maynila. Walang iba! Okay. Una-una po, simulan po natin sa aking kaliwa, Dr. Grace Padilla po ng Santa Ana Hospital, Director, Officer in Charge. Okay. Dr. Merle Sakdalan Faustino po ng Just Gen. Okay. And Dr. Aileen Laksamana po ng Ospital ng Sampaloc. Palakpakan naman natin sila. Kanina nabanggit ko, International Women's Month po ang ipinagdiriwang natin. Bakit naman po? Akala ko, International Women's Month pala, Seniors Month ngayon. Kasi, parang mga senior ba ito? Mga kasama ko. Hindi. Pero sila po ang mga tumatayong direktor ng ating pong 3 ospital dito po sa lungsod ng Maynila. Women of Worth, ika nga, di ba? Sa Miss Manila, o di ba? Pwede rin naman, mami. Tanungin kita. Doktora Manila. Ano ibig sabihin? Doktora Manila, Doktora Padilla. Ano ba sa iyo ang women? Hindi. I'm just breaking the ice. Gusto ko lang po relax kasi I think first time nila maging mga bisita ko dito. So excited na. Kasi gusto talaga nating i-celebrate ang pagiging babae o ang mga kababaihan po. Alam nyo ba na noong isang araw, pagkatapos po ng aming department heads meeting, ay nagkaroon po kami ng parang photo ops. Yes. Ng lahat po ng mga namumuno sa iba't ibang departamento na pawang mga kababaihan. At napansin ko po na mas marami pala tayong mga babaeng mga department heads kaysa sa mga lalaki. Yan din po ang nabanggit sa akin ng aking asawa. Sabi niya, mas marami pala mga department head na mga babae. Alam nyo na ang ibig sabihin, no? Hindi ko na elaborate. Baka may masaktan. Pero it's not because na babae po ako. Alam nyo po, itong mga katabi ko ay pawang mga namumuno na sa kani-kanyang mga ospital. Wala pa po ako, hindi pa ho ako ang alkalde noon. Dahil nakakitaan na po sila ng kagalingan. O diba, puring-puri. Ngayong araw lang yan. Women's Women. Ngayong buwan lang yan. Next month, tapos na. Oh no! Nakakitaan po sila ng mga kapuri-puring katangian na kaya po nila na mag-lead ng ating pong mga ospital. Alam nyo, na di biro na maging head ng isang ospital. Napakarami pong problema. I'm pretty sure. So, ang una kong katanungan sa inyong 3, at meron pa kayong mga kodigo, ha? Ano to? Ready kami, Mind ma'am. test? We're always ready. Alam nyo, dito po sa The Capital Report ay kung ano-ano lang tinatanong ko. Minsan po personal, hindi naman masyadong serious. Corny yun. Diba? Nothing to do much about kung ano yung trabaho nyo. Pero ang una kong tanong, diba? Ito po, diba, nabanggit nga na ako po yung nakapagsalita sa Boston. Alam niyo ni Attorney Princess,
Ang natatandaan ko po, isa sa mga tanong sa akin ay, ano nga yun, Princess? Parang, ano ba yung kakaiba ko sa mga lalaki? Na ano ba yung katangian ko na sa tingin ko kay kakaiba? Kaya ako napagkatiwalaan ng mga taga-lungsod ng Maynila. Okay. Maliban sa dahil kayo ang napili na or na-appoint nung panahon po mga nakaraan na mga alkalde, ano sa tingin nyo ang edge nyo? Hindi edad, edge, edad. Ano ba sa tingin nyo ang edge nyo bilang babae sa mga lalaki as a director ng isang ospital? Ikaw muna, Dr. Grace. Ang hirap, pang Miss Universe. Pang Miss Universe tayo ngayon. O sige, kala nyo, meron kayong kodigo. Oo, ano? Actually, for a woman man, dapat may vision ka. Mas more visionary ang female. Ganun ba? Yari ka, papagalitan tayo ng lalaki. And then, kailangan na organized and focused. Yun. Ang babae, sa tingin mo, mas organized at focused. Yes, ma'am. Ikaw naman. Ito, medyo mahabang paliwanag. You're only given, minute. Dr. Merl. Ano nyo to ha, medyo mahabang explanation to. Meron itong segue lagi. O sige. Ako naman siguro yung pagiging nanay o yung pagiging mother, na sometimes you try to put everything in order kung paano pa itatakbo ang bahay, ganoon naman yung patatakbuhin ng ospital. So, kung ikaw ay caring sa mga kasama mo sa bahay, ganun din. Pero as a mother, you also instill discipline. So, at saka para maayos ang lahat, meron tayong tinatawag na order or system. That's the reason, Dr. Hani, segue lang. Ang ospital sabi ko 1 minute pa lang. ISO certified. ISO certified, yun. At natutuwa tayo, kaming lahat. Palakpakan! Alam niyo ba, ang 3 ospital na to, yun na nga, masasabi ko, ISO certified. Diba? Yan. Walang lalaki. We're so proud. Good tayo niya. Ay, naku, may nanonood ba dito mga director na lang? Diba? Totoo naman yan. Bakit hindi? Tama po kayo. Ang atin pong 3 mga ospital, okay, ay ISO certified na po yan. Okay, very good, very good. Thank you. Ikaw naman, Dr. Aileen. Dahil inubos na ni Dr. Merly ang airtime, sasabihin ko na lang na hindi ako mga away ng mga lalaki. Ang mga babaeng direktor ay mas masinop, mas malinis, sa lugar. Mas concerned ka sa kalinisan at business is business for women. Directors. So sa lagay na yan, hindi ka pa nangaaway. Pero lahat ng ginamit mong word ay mas. Diba? We have to stress on the totoo naman. Totoo naman. Ako naniniwala ako dyan na ang mga babae, they can multitask. Yes. At the same time, nagma-micromanaging din po sila at hindi po pwede sa kanila yung pwede na yan. Exactly. Diba? I agree, ma'am. I hindi totally po pwede agree. yung pwede na yan. Masyado po tayong mabusisi and I think ang isang pong ospital, kailangan po yan. Diba? Kailangan po lahat talaga binibigyan natin ng atensyon mula sa kalinisan. Kasi ospital yan, dapat malinis, diba? Hanggang sa kung papaano natin haharapin ang ating mga pasyente at bilang mga, alam ko, lahat kayo ay mga mothers, di ba, kagaya ko, ay kung papaano natin gustong tratuhin, kung paano natin tinatrato ang ating pamilya o ang mga anak natin, ganun din ang ginagawa natin sa ating mga pasyente. So, kung ano yung gusto nating gawin para sa pamilya natin, yun din ang gusto natin para sa ating mga pasyente. So I think totoo na merong edge doon. Yung pagiging nanay natin. Ika nga nang gumawa ng aking script doon sa Boston, merong unique, ano nga yun? Compassion.
Princess, di ba? You need compassion, ang pagiging number one. Naku nga pala, pare-pareho tayo. Isang babae, okay? Isang nanay, at isang doktora. O, 3 in 1, We're so privileged. It gives us a unique sense of compassion. O, diba? Yan pang Miss Universe na sagot yan. It's ano, Mamed, it's innate, diba? Okay. The compassion. Ang tanong ko naman, second question. Talaga naman, kaya nga kayo nandito Ewan ko nga kung bakit kayo may mga dalang. Kala namin. O diba? Kala nyo naman aralin ng pag-uusapan. Kala nyo malalim ang mga itatanong ko. Hindi nga, International Women's Month nga ito diba? Oo, pang Miss Universe, siyempre, diba? Bilang nanay at siyempre magulang, hindi ba kayo hinahanapan ng panahon ng inyong pamilya? Siyempre ibang ospital, minsan 24/7 yan Diba? Hindi ba nagseselos na ang inyong pamilya at nakatuto kayo sa inyong trabaho bilang direktor? Yung maging doktor na lang ay malaking responsibilidad na yan. Iilang pasyente lang ang tinitingnan nyo. Mano pa pag ikaw ang direktor ng ospital, dapat lahat ng pasyente inaalala mo. Anong sagot mo dyan, Hirap ng tanong ko. Ma'am, yun ang dahilan kung bakit kailangan efficient. Akala ko kung bakit inaaway ka na ni Konsihal. Hindi, of course, family is still my priority. But I'm working hard in Awesome so that at home, I will not worry about Awesome anymore. Tama. Because I have people helping me. So it's like a collaboration of all of us. So like, I work hard when I'm there. Like, I can work maybe 9, more than 8 hours. I can work, but it's not my like 24 hours thinking about it. Hindi ba pagdating mo sa bahay, iniisip mo pa na ano na ba ang tama ba yun na parang dinelegate ko na yung work ko? Siyempre, director yan, ang laking responsibility niya. Ma'am, pag ganun kasi, I believe like you're not an effective leader if like you worry so much about people, your subordinates, your middle managers not being able to perform. Wow, good answer, good answer. Thank Ikaw you. naman, Dr. Sakdalan, in 1 minute. Okay. The answer is, Dr. Hani, the answer is time management. You should know what is to be the first thing to touch and what it will be the last thing to touch. Yung tinatawag nating kung ano ang mga prioridad. Akala ko where to touch. I wanna touch. Another thing is, the word is delegation. A good leader should be able to duplicate herself or himself. And then when you give some job to other people and when you delegate it, you have to follow it up. And then once the task is accomplished or done, that's the time mo siya i-let go. Pang Miss Universe ang mga I thank you na lang sasabihin mo. Ikaw, Doktora Grace. Ma'am, kasi being a mother, being a doctor, mother, and kailangan mo talagang mag-multitask. I give some time management is very important. Hindi lang naman yung family circle pa rin, at big circle sa lahat. And of course, yung patient also, you treat them as family. So kahit naman nasa bahay, iniintindi mo sila, but you need to delegate talaga yung work mo para you give time to the family. Oo. Alam mo kasi, di ba? Ito na naman ako Hindi kasi, hindi naman po sa minsan po kasi, yung iba po, yung mga kalalakihan, the other sex, di ba? Minsan po kasi talaga sila, they can only concentrate on, di ba? Pag work ka lang, hindi ka na pwedeng, parang ganun parang, yung concentration nila nandun lang sa isang, nakafocus lang sa isa. Hindi tama, hindi sila nakakapag-multitask ko. Ako siguro, yan, na natutunan ko na ngayon na mayor na ako, diba? Lagi nga, syempre ang focus natin, I always say this, ang focus natin ng pagpapatakbo o pagmamanage dito sa lungsod ng Maynila ay yung pag-treat natin sa bawat isa as isang pamilya.
Nagsisimula sa bahay, tapos sa community natin, sa ating workplace, and of course ako, kasi malawak ang sakop ko. Dapat lahat ng ginagawa natin na parang ang tinitingnan lagi natin ay pamilya, diba? Kung ano yung mabe-benefit ng family natin. So I guess ganun lagi ang ano nga tawag nila sa mga nanay? Ang nanay ang haligi ba? Ilaw. Ang lalaki ang haligi. Ano ba ibig sabihin ng haligi? Fortress. Sila yung nagbibigay ng puwersa at lahat ng support. Sila ang nagpoprotekta. Yeah. Oo. Bakit ilaw naman ang babae? Sige nga. Ang hirap naman ng question. Hindi, ako rin natatanong ko. Siyang nagbibigay ng liwanag. Guide, ma'am. Guide. Okay. Dr. Hani, there's also another thing. The mother or the woman is the thermometer of the house. Bakit thermometer? Bago Ang ulo ng nanay, Trivia lahat ba na to? yan. Pero pag malamig ang ulo ng nanay at siya ay very objective, lahat maayos. Bagong knowledge. I know. Hindi lang siya Hindi ilaw. lang halik pa kayo na modern. Thermometer ng bahay. May knowledge tayo I na know. dito kay Yeah. Dr. Mel. O, diba? O sige, pagbibigyan ko muna kayo dahil may mga hawak kayong Ito na. kodigo. Para maitabi nyo na yan. Diba? Hindi ko alam kung bakit kayo may bit-bit. Ito ba ito ay nasabihan nyo na na serious tayo ngayon? Bakit meron Lagi yata kami sumisilip serious. dito? May phone-in question ka ba para sa mga Miss Universe contestant natin? Ay, kakain lang pala, nakikikain, di ba? Wala ko, May masarap dyan. No? Anyway, ano pa ba ang pwede nating itanong dito? Sa tingin nyo po, bago kayo pumunta dyan, no? Sa tingin nyo, kung meron kayong pagkakataon na gusto nyong baguhin sa sistema ng inyong mga pinalalakad na ospital, ano kaya yun? Let's start with the middle. Ikaw naman! Why not? Mahirap ang ano natin. Ang sa akin is professionalization. I agree. Kasi kung lahat ay equipped and competent, I don't think there will be problems in the management. Kasi lahat Pag Miss Universe sa mga sagot na katabi ko. Inuna si Dr. Mer, lalo thank you. I thank you again. Naman yun, professionalism. Totoo naman yun. Ha? Wala pong professionalism. Pero you cannot remove. Kasi di ba, kailangan dyan, kamukha ngayon, may meron kaming promotion sa ospital na nagaganap. So, kailangan talaga, ang bottom line is yung competency and eligibility. Doon mo makikita. Kasi ba't ka kukuha ng hindi magiging asset sa isang organization? You get the people who are equipped with knowledge and skill. And from that, the problem will not be this Merit much. and fitness. Yes. Ikaw naman, Bangs? Dora? Magsabagot ka. Hindi na kaya ng banks, me. I think it should be evidence-based. Everything that we do in the hospital should be evidence-based. Meaning that technical naman performance, ang dating nitong isa. no, meaning that like, how do you measure performance? It should be based on an output. It shouldn't be based on like, how I see you, you're so nice, okay, 100. So I think like moving on sa mga public hospitals, the way to go with professionalism is being evidence-based, performance-based output. Ikaw Kaya naman. ISO kami, ma'am. Oo, kaya nga. Alam mo ba, ikaw, napapag-isip nyo si Grace. Muli sumasagot. Wala na siya masagot. Yung simple lang yung Grace, yung tarok ng aking pag-ibig. Oo. Ano sa tingin mo, pwede mo pang baguhin sa Santa Ana Hospital? Ayan. Bali sa Santa Ana Hospital, I would like to enhance lang yung compassion. Kasi you see a public servant or public personality, talaga marami tayong pasyente. So how do we convey compassion by treating our patient as our relative? Kasi kung mahirap kasi ituro yun sa mga staff natin. Tama, lalo na kung pagod na Yes, sila. Alam nyo po, maputol lang kita, Dr. Grace. Alam nyo po, ito na pag-usapan namin kamakailan lang, I think kahapon lang, na alam nyo, yung mga tauhan natin,
sa ospital ay talagang nagtatrabaho po yan 24/7 dahil hindi naman po nagsasarado ang ating mga ospital. At alam ko po ang hindi po talaga mapipigilan na once in a while po ay talagang sa sobrang pagod na rin ng mga tao sa ating ospital ay nagiging masungit na sila. Pero syempre parang gusto pa rin natin na hindi pa rin mawawala yung ating sense of compassion na ako nga sinasabi ko kapag hindi mo mapigilan yung emosyon mo, init ng ulo mo, 'di ba? Yung pagiging masungit mo, alis ka muna sa lugar. Hinga ka muna siguro, pahinga ka ng konti, saka balik ka pag mas maganda ng disposition mo. So, Dr. Grace, so ang gusto mong baguhin ay sana nandiyan pa rin, enhance natin yung sense of compassion natin. Very good answer! Marapit na mga awarding. May awarding ba dito? Oo, may awarding. Grabe. Oo. Gusto mo na agad ng fishball? Mami, huwag ka mag-alala. Kasi okrayan to. Ay, gumawa pa kayo ng magagandang mga question dito. Baka hindi challenging yung mga questions. Baka hindi daw challenging. Tingnan natin. Anyway, sige. Ayoko kayo masyadong pakiharapan, di ba? Meron ba kayong mga inihandang mga programa o proyekto man lang para ipagdiriwang ang International Women's Month? Baka meron kayong gawain ngayon kasi kagaya bukas. Naka-purple ka na. Bukas pa dapat eh. Oo, month is sumusunod. Ang buong month ng March, you should be inviolate. Para nagkakwentuhan lang tayo dito. Tandaan nyo, live tayo dito. Diba? Anyway, meron ba kayong mga nakahandang programa in celebration of Women's Month? Meron ba, Grace? Yes, ma'am. Opo. For Santa Ana Hospital, in celebration for the National Women's Month, meron po kaming lipunang patas sa Bagong Pilipinas, sa kakayahan ng kababaihan, patunayan. Ano so, yan? ang schedule of activities po namin ay from March 1 to 31. For week 1, meron po kaming naganap kahapon na Healthy Mommy, Healthy Baby. So, nagpapasalamat po kami sa 34 na buntis na nag-participate kahapon sa ating lay forum. Diniscuss po natin dyan yung mga facts and myths in pregnancy. Kagaya ng ano, sige nga. Ang na-discuss po nila dyan ay pwede namang maligo ang mga buntis. Oo naman. Pag nanganak. So, hindi po bawal ang naranasan maligo. ko yan. Oo, ayaw kong papaliguin ng mother-in-law ko. Pagkapanganak ko, hindi ko kaya. Bibinat daw, ma. Sabi ko sa nanay ko, sabi ko, Mami, palitan mo muna si Mami Julie. Ayaw kong papaliguin. Para makaligo lang ako. Kasi siya nagbabantay. Ang mother-in-law ko, ang mother ni Dr. Pangan, yun talagang tinutukan ako hanggang nanganak ako. CS ka ba, ma? Hindi. NSD. Walang ayaw ko papaliguin. Baka daw ako mabinat. Ayun. Kaya tinanong, krung-krung ako ngayon kasi pinilit ko. Yung lamig kasi ma'am pumapasok na. Totoo ba yan? Oo! Ako rin naligo, tapos nanginig ako. Hindi. Mas nanginginig ako pag hindi ako naligo. Talaga, hindi bawal maligo. Ayan. Okay. Ano pa po ang iba niyong activities? Tapos ma'am, sa pagkain, wala namang pong bawal except yung kape o yung mga may caffeine. Bakit? Bawal po sa mga buntis. Okay. Ano pa iba mga activity? Okay na yan. Baka hinalo lahat ng mga from March 11 to 15, meron po kaming cervical cancer screening week. So, ayan, importante. Nag-invite po kami ng gustong magpa-pap smear. At may magaganap po tayong virtual lecture about the importance of pap smear. And then, yung pagpapabakuna po ng HPV infection at cervical cancer. Libre ba yan? Hindi. Lecture lang. Lecture lang po ito. Lecture lang. Importance siya. Hindi, yung pap smear libre. Yung injection, bigla kang gumanon sa lecture po yun, virtual lecture. Alam nyo, napaka-importante pong magpabakuna ang mga kababaihan
against HPV. Ang alam ko, kung daw nagkakamali, ginawa po yan ng Manila Health Department recently lang. O, di ba? Yung 9 years old. Yes, ma'am. As early as 9 years old, kailangan nag-aano na, HPV vaccine. HPV vaccine. Oo. And then yung last week po namin from 19 to 23 family planning week. So may lecture din po kami ng family planning at yung meron po ang Santa Ana ng non-scalpel vasectomy. Pwede ba si Rod dyan? Kailangan may counseling po yun. May counseling. Ano na ba ang mga ino-offer nyo na family planning methods sa Santa Ana Hospital? Meron po kaming pills, yung mga condoms, and then injectables and then non-scalpel. Implant? Meron din po, ma'am. Okay. Implant po rin kami. Okay. Kayo naman, Dr. Merl, ang dami mo diyang kodigo. Hindi naman to kodigo, hindi ito yung mga di ba? Di ba nasa screen yan? Sige nga, pakita nga sa screen. May sa screen ba yan? Ipakita. Di ba? Di ba kailangan? Isa yan sa mga important distribution of the brochure for patients. These materials do come from the Philippine Women's Commission. So, 1,000 yan, pamimigay natin about creating awareness about BAUSI, about empowerment of women. So, yun po ang ating isa sa mga modalidad para alam ng mga kababaihan kung paano nila ipoprotektahan ang kanilang sarili. Ano pa? May nakita ko dyan free t-shirt. May free t-shirt din kami. We will be giving 380 t-shirts to our female staff. So, sino nahukbalahap mo dyan? Our friends from the city, from the District 3, sila Chairman Jefferson. Our Filipino-Chinese friends. Filipino friends namin, the Chinese friends. And then, ayan, i-distribute namin yan. Sa 15th namin siya ibibigay sa mga empleyado. 377 lang dapat. 277 lang. Pero include namin ng JO at ang contract of service. So, everybody will have one. Okay. Ano pa? Pero tapos we will be having a tarpaulin. I-post namin tomorrow. Activity ang sinabi namin. Because that will require money, Doktora. Naghanap din kami ng resources. So, activity mo maghanap ng parang gusto niya i-reimburse sa'yo, i-reimburse na. And you know, si Doktora Hani, she is one mayor na talagang very generous. Mahihingin to! So generous. Mahihingin to! I've been a public servant for 3 witnessing the performance of our 3 mayors. Pero si Dr. Halim, sabi ko, magaling yung lahat, pero mas may nakabang na sa'yo doon. May nakabang na sa'yo sa labas. Okay. Dr. Aileen. Doktora, meron ako isang activity task. Meron isa! Ang dami na sinabi mo, may isa. Yung mga pap smear na ginagawa yung mga lay forum para sa mga buntis, ginagawa rin yun sa ospital. Pero meron kami isa, yung audiovisual presentation namin ng mga empleyado namin. Nagbibigay ng kanilang testimony na how it is to be an empowered women. Parang nakakatuwa na meron kaming audiovisual presentation na gano'n at nagdagdag kami ngayon naman na isasama namin yung mga LGBT. Yung ating mga kababaihan na iba naman ang kanilang orientation but they do play a big role in the society. Kakaiba yan. And I thank you. Finally, sa District 4 naman, ma'am, for the past 12 years, ginaganap, ma'am, yung free pap smear. Ang pap smear kasi, 1,500 to 5,000 pesos pala yan. Ang isang service. So, kami, ma'am, sa OSAM, kapartner yung mga health centers sa District 4. Mangangala po ang mga barangay health workers ng mga edad 21 years old and above, or a woman who is sexually active for the past 3 years, whichever comes first, for a free pap smear. So we want to stress lang that cervical cancer is the 4th leading cancer in women, and more than 50% dies. But if it is caught early stage,
91% yung 5-year survival rate niya. Okay. So, kaya si Dr. Grace, si Dr. Merle, kami, we stress on cervical cancer screening in cooperation with Manila Health Department. Ba't nakakalimutan nyo yung breast cancer screening? Oh, Yes. Isa pa rin yun. yeah. Kasi ma'am, wala kaming mammogram and breast ultrasound. So we can only do Palpitation. but siguro Manual examination nakipag-coordinate of the kayo breast kay OM. Dr. Carlaki. Oo, Yeah. kasi Opo. magandang ating Anyway, things that we could also consider din para rin sa mga kababaihan. So, punong-puno pa lang mga activities nyo. Maliban dito, usong-uso ngayon, wala ba kayong pasumba sa inyo? Hindi kinaya ng buhay. Wala po kaming pasumba. At May Zumba kami. May Zumba. Zumba classes for women. May Zumba classes for... Malamig na Ay, kayo. no. Oo. Alam nyo naman, pang 1 minute lang ang aming tolerance sa lamig. Ganyan talaga, mga pa-senior na. Diba? Kaya nga nasabi ko, maliban sa pagiging babae, mga pa-senior na po ang mga tao dito. We're happy to be Kaya ako po seniors. personal na hindi pumapayag na babaan ang edad ng mga seniors to 56. Kasi meron na ho yatang meron ng proposal in the Senate. sa Senate. Wag po. Ayaw mo ng 20% discount, Mayor? Hindi. Ayoko pang matawag na senior. Ako ba mukhang senior? Hindi naman. Hindi naman. Okay. Yeah. Pero may advantage. Even in the airport, maraming advantage. I know. Kasi si ma'am naka-business class. Tayo economy. Paano mo Kaya hindi nasabi? natin kailangan. Wala pa kayo nakikita sa... Paano kayo nag-uusap dito sa bahay? Diba? Tandaan nyo, tayo po ay live. Ay, okay. Na, Ay, masyado sorry po. kayong relax. I know. Anyway, Yeah. no, diba? Kayong tatlo ay may mga asawa, diba? O bilang Yes, panghuling katanungan bago tayo pumunta sa fishbowl. Okay, huling hindi ba naman nai-intimidate ang inyong mga asawa dahil lagi na lang, gaya ng sabi ko, lagi kayo nakafocus. Hindi ba sila nagsiselos sa oras na ibinibigay nyo sa inyong trabaho? Gaya nga ng sabi ko, 24/7 ang trabaho ng babae pa naman kayo, dapat, di ba? Sino gusto sumagot Ako sa na. inyo? Ikaw na. Marati akong nanonood, nakikinig ma'am ng Sexy Time podcast. Oh! Ay, nako! Itong taon to dapat yata ma-sensor ko to. Ay, sorry po. Kailangan. Podcast po na may kinalaman sa relasyon ng mga mag-asawa. At kami po ng aking asawa ay 25 years na. Sabi ni Mayor, hindi ba nai-intimidate? Hindi po, dahil maraming paraan para lambingin si Mister. Yun lang po Walang masasabi matigas ko. na pulis. Tama ba yun? Walang matigas na pulis. Hawakan sa... kita sa matinik na misis. Ayan. Oh yeah, I agree. Totally. Even for baka- doctors. Okay. Ikaw naman, Merle? I'm married late, but I was able to establish a good relationship with my husband. Nag-celebrate na kami ng 20th year namin last January. And I can say that it is through communication, proper communication, can you establish a long-lasting relationship. Nasanay na siyang magising, na nakabukas ang telepono. Sanayan lang naman yung in-expressing kung ano yung... Makakabawi naman siya sa ibang bagay. Gaya na? Ay, Okay. ayan, may follow-up tuloy. Gaya na. Hi, Belle! Hope you're watching us. Aba! May shout out. May shout out. Dati mo ginawa yung mag-shout out ka. Ninong Rod. Diba? Ikaw, Grace. Ma'am, si Noel naman is, alam niya naman na ako since medical school. So, alam niya na talagang yung time ko is limited. And, Kaya dapat siya na yung mabilisan. Parang mahirap.
Mahirap yung tanong mo. Parang may hugot eh. Oo, dapat mabilisan talaga pag nag-uusap kayo. Oo. Hindi kasi pwede mahaba, patagal pa yan. Dapat straight to the point. Precise. I know, doon Takot agad. ito ka tabi. Sabi ko, baka maano tayo eh. Ay, hindi. Hindi po. Alam nyo, dito po sa The Capital Report, yung unang bahagi po ng Capital Report ay serious talk po yan. Pero syempre, gusto ko naman po ang aking mga panauhin ay mag-enjoy at umulit naman pag inanyayahan po namin. At saka, makita yung other side ninyo. Yeah. Yun din po yung, makita yung other side. Alam mo, lahat naman tayo mga tao eh. Gaya nga nasabi ko, hindi It's porket not all ikaw, it's not all work. Tayo rin naman po ay may karapatan na mag-enjoy, karapatan na mamasyal, magbakasyon, at makilala ng lubusan na kung sino tayo, di ba? Hindi tayo serious eh, di ba? So, ayun. At dahil gusto kong ituloy-tuloy ang ating happy-happy dito, mag-honey quiz muna ako. Honey quiz muna daw. O sige, bago tayo mag-okrayan mamaya, gusto nila unahin natin ang honey quiz. Okay. Gaya na sinabi ko kanina, dyan lang kayong tatlo ha. Honey quiz pa tayo? Ay! Oo, habang mamaya yan. Okay. Ang atin pong topic ngayon ay tungkol sa International Women's Month o pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan. So, ang una kong tanong, question number 1. Kailan ang International Women's Day? Ayan, napakasimple, ang dali-dali. Diba? Bigyan nyo ng clue. Day yan, day. Oo, day. Anong date? Day. Ay. Oo. Bakit yan ang binibigyan babae ba yan? Titikman muna niya. Oo. Diba bukas? Oo. O international? Ha? Day day. Ayan. At dahil, di ba? Hirap ang tanong. Oo. Alam nyo, yan, sa inyo. Ayan pala, marami pala eh. Yeah. Thank you. O, di ba may inaabot pa sa amin? Okay. Bilang pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan ay may nagmagandang loob na mag-sponsor ng amin pong merienda for today's Capital Report. Okay? Ang amin pong pasasalamat kay Chairman Roland Wong ng Veggie Select. Kung gusto po ninyo ng masarap na vegetarian food, tama ba yun? Yes. Ay, tumungo lang po kayo sa Ongpin. Hanapin niyo po yung Veggie Select. Ayan. Pag-aari po yan ng isa sa ating mga kaibigang chairman, si Chairman Roland Wong. Okay? Ang nasa amin pong harapan, ito pong very famous na sugar cane. Yan, sugar cane yan. Kaya matamis na yan. Thank you, Doctora. Diba? Cheers Nagkati-hati to na. the empowered women. Oo. Okay. Wow. At yung usong-uso ngayon, yung tanghulo. Oh, sarap, diba? Tanghulo, ang sarap niyan. Lahat matatamis. Next session. And of course, yung ating mga vegetable skewers. Ayan. Okay. Daming pinadala ni Chairman Wong. Maraming salamat. And of course, yung Xiaolong Bao. Okay. Vegetarian Pwede ba din itong po tikman, ito. Mayor? Of course. Of course. Ito. Wala pa bang sumasagot? Ano ba ito? Merienda time? Baka nakalimutan yung tingnan kung sino mga nanalo dahil busy-busy tayo dito. Uy. Looks good. Looks good. Para siyang Indian Curry. Yeah. Yeah. May cumin eh. Oo. Diba? So kung naghahanap po kayo ng veggie, Healthy food. ayan, nasa harapan po namin. Kayo po ay tumungo sa Ongpin.
Sa may kanto lang po yun 739 Ongping Street. Bukas po sila mula 7 a.m. hanggang 9 p.m. ang Veggie Select. Yan. Tikman nga natin dito. Wala na bang ang tawag doon? Chopsticks. Sige, ayaw magbigay ng chopsticks. Sorry. Okay na po, ma'am. May sagot na. May sagot na. Anong sagot? Congratulations to. Nakalimutan ko. Ongoing pa pala ang capital report. At ang tamang kasagutan ay March 8! Galing ko. Dapat akong unang nagkaroon ng... Congratulations, Step Bautista Cascio. Gaya na nabanggit ko kanina, meron po tayong event bukas na gaganapin dito pa around City Hall. Yan po ang cleanup drive natin at ang tree planting natin sa Arroceros Park. Okay? Next question. Ang Republic Act 6949, an act to declare March 8 of every year as a working special holiday to be known as National Women's Day, ay pinirmahan noong April 10, 1990 ni former President. Sino pumirma? Oh, ayun naman. Clue, babae. Ilan ba naging presidente natin babae? Dalawa lang, mamili na kayo. Ay, no, gusto mo lang. One try? Galit na galit ka. Nakikiano na lang nga. Nakikigulo na lang. Ha? Sugar cane. Dapat ako yung nanalo doon sa una eh. Ako una sumagot, ma'am. Bawal mo manayin. Capital report ba talaga to? O kwentuhan? Wala pa bang nakakasagot? Ay! Habang pala nag-aantay, nakalimutan ko. Habang, tigilan mo pagkain, happy ako masyado. Tigilan mo pagkain. Habang pala nag-aantay tayo ng kasagutan, ito po yung ang mahiwagang fishbowl. Okay. Ano ba to? Isang tanong, isang direktor, o ikaw? Dr. Merl muna yan para masaya yung sagot. Ako ang magbabasa, hindi ka po pwede. Para, dalawa to. Ay, corny naman itong tanong mo eh. Palitan natin. What do you like to do in your free time? Kakainis, AJ. It's so wholesome. So wholesome. In my free time? Hindi pang Miss Universe na Do you have a tanong. free time? Iisip ko yung Sabado yan o Linggo ng hapon. Okay. Yung lang, ngayon, dahil nga check-in ako, dahil meron akong iPhone, I use it. So Texting or playing? Playing what? Playing. What do you play? No, not Candy Crush. Something that will stimulate your brain. Casino, yung ganun. Slot machine. Yung wordscape, o kaya now my latest is the Mahjong because that will yung memory recall. Umpisa sa wholesome. Recall. Ade, kasi sabi nila, di ba, yung mga naglalaro daw ng Mahjong, yun daw yung magaling yung na-enhance yung memory. Oh, I didn't know that. Okay. Sawa na ako magbasa eh. Teka muna. Nguya kayo ng nguya, tandaan nyo, live tayo. At ang tamang kasagutan ay President Cory Aquino. Congratulations, Justin Dancete Jimenez Ricacho. Okay. Dahil bumunot na si Dr. Grace, bago ko tanungin yung susunod na question, what is your early morning ritual? Corny naman ang You may answer it PG or PG or Or, PJ, ano ba ang ginagawa mo sa umaga? Titimpla na ng kape, ma'am. Morning ritual mo yan? Opo, mag-coffee na po. Yun lang morning ritual? Very wholesome. Very wholesome. Para kanino yung kape? Kanino ang pagtitimpla? Sa amin dalawa.
Oh. Ayoko, corny Nagkakape po kami. Nagkakape kayo. Kapipin. Next question. Question number 3. Panay ang kalapit sa akin dito. Takot na takot. Ang tema ng National Women's Month ngayong taon sa Pilipinas ay... Ang tema ng National Women's Month ngayong taon sa Pilipinas ay... Sinabi ko kanina. At dahil mahaba yan, eto na Ako pipili? Oh, tatanong ko sa sarili ko? Oo. Ako magtatanong. Okay. Ikaw ang pipili. Okay. Okay. Ninenervous ako. So, yung ito baka hindi wholesome. Wholesome. So wholesome, ma'am. Alam mo, wholesome to eh. Balik natin, ma'am. If you have to eliminate one emotion in your life, what would it be? Ano ba naman ito mga ano ba? Miss Universe? Can I eliminate one thought na lang? Eliminate one emotion in my life. What will I eliminate? Ang lalim. Oo, lalim. Ah, man, I'm so nice. So I don't wanna eliminate. Sorry po. What do I wanna eliminate? Maybe... Hindi ka naman nakainom ngayong araw. Sugar cane pa lang yan. I wanna eliminate probably being SRB sometimes. Anong SRB? Stone Rock ba to? Ano yun? So like you are like unmindful of people. You're like by yourself. You In other words, like mga like you're maybe insensitive. Hirap, mami. Hirap nung tanong kasi wholesome eh. Oo nga, wholesome to. Wala na bang Meron na, challenge? ang tema ng National Women's Month ngayong taon sa Pilipinas ay Lipunang Pata sa Bagong Pilipinas, Kakayahan ng Kababaihan, Patutunayan by Shelita De La Rosa. Congratulations! Aba, magaling. Mabibilis ang mga sumasagot. Next question. Ito muna. Sino ang kauna-unahang babaeng fire chief sa lungsod ng Maynila? Yan. Tagtas kayo ng mga kamay, hindi naman kayo pwedeng sumagot. Competitive eh. Magkakatagit. Nag-roll siya. Ano naman ito mga ayoko dito? PJ, ano ka ba? Ganun daw po talaga pag himla kang... Kasi senior citizens daw ang bisita. Ang nakakuha si Merl. Malay ko ba naman? Ano yun? Ang tanong doon, ano ang tatlong, ano ba yun? Tatlong website na una mong binubuksan. Bakit? Porque ba senior? Hindi ako nag-uusap. Sige, I know. Like Timber. Ang tatlong website na una mong binubuksan kapag nagbubukas ka ng browser mo. Ang hirap yun. O ano? Ang unang-una yung Facebook. Hindi naman social Di ba yan? Di ba social? App Sa yun eh. computer mo ba? Ano See, Tamoro answer ka. Ano site eh? Pag website, computer. Pag phone po, Viva Max daw. O sige, pass the question. Kulit mo eh. What is your security blanket? Gusto kong patayin ng gumawa. Ano na, naka-show ko na yan. Ilan? Talaga? What is your security blanket? Sana ako pinagawa ng tanong. Wala na eh. Hindi na kamukha nung What's your araw eh. Kasi secret? nung as a child grows, meron kang blanket, parang physical na may pillow, stuffed toy. Pero as you grow older and wiser and you reach that certain period of maturity, o kaya meron ka ng consciousness sa sarili mo, kaya hindi mo na kailangan ng anyone. Ba't tumatawa kayo dyan? Hindi mo na kailangan. Okay. Wala lang. Mas blanket na lang pag maginaw talaga. Comforter. Sige. Sige. Ako na. Wala pa yatang sagot eh. Meron na ba? Wala pa.
AJ, next time, ha? Ay, no. Ready pa naman kami sa tanong. Ayoko mo! Huwag to mga to! Masyado teenager ba? wholesome! Lambok, ma'am. If you were to confess only one sin to God, what would it be? Ano ba yun? Kanina, I was so bad. I wanna eliminate one emotion. Ngayon naman, you want me to confess? Wag to. Tsaka I ano, know. confession eh. Oh. Yeah. Wow, bago If you were to use one electronic gadget, what would it be? Cellphone! Mom wants wholesome. Ano ba to? Ba't di tayo mag-Pinoy henyo? Lagay mo to sa noo AJ, ko. what is your defining moment? Corny! I'm 55. I don't have a defining moment. Kinakabahan na ako sa mga tanong. Magbigay ka ng isang bagay na hindi mo masabi sa harap ng partner mo. Yan. Ang bagay? Isang Not bagay whatever. na hindi mo masabi sa harap ng partner mo. Bulong mo na lang sa akin, nininervous ako sa'yo eh. Mga talaga itong dalawang ito, no? Ang tawag na! Huwag mo na sagutin eh! Pass, You want me to? I'm so honest, ma. Pascal. Sayang naman ang bangs ko if I will not be honest. Oo. Alam mo, AJ, masyadong extreme ang mga tanong mo eh. I know. Oo, Yeah, hindi I mo- can... Mama, I Hindi mo can nga masabi interpret sa it so partner many mo, ways. gusto mo sa bandang people sabihin? Ano ka ba? I know. AJ, di ba hindi mo nga masabi sa partner mo, gusto mo i-broadcast sa madlang people? Siyempre hindi, pero maganda sana yon. Sagot ko, diba? Ay, may sagot na, oo. Oo, kinibis ako. Oo, ang unang babaeng fire chief sa lungsod ng Maynila ay si... Ma'am Christine. Wow, Christine Kula! Alwin Alisa, congratulations! Okay. Eh, bakit ba ako? Bakit ako tumitingin? Na-stress ka sa sagot Na-stress ko ako. eh. Next question. Oo nga pala. Habang binubuksan mo yan at hindi mo tinitingnan. Next question. Tuwing anong buwan isinasagawa ang National Women's Month? Oh, nasagot na kanina. What would be your dream job? Oh my God. Baka may iba. Dream job. I know. She wants to be a singer. Pwede na maging singer. O kaya naman, artista. Bakit ba yun? Madali ngayon magkapera. Kapag artista ka, sinong artista ang gusto mo? Yeah. Deli. Huwag naman. Ayoko yung gusto ko dapat yung sexy at magaling. Oh. Parang si Bon Sulueta yan. Oh. Eh, aspiration lang naman eh. Ay, Partner ikaw, ni Richard anong Dawes. dream job mo? Gusto ko sanang mag-pilot na. Pilot. O, ikaw? Gusto kong maging teacher. Yung totoo. Teacher nga, ma'am. Serious. I wanna be a teacher. I will be a teacher when I retire. Wow, talaga to si Kimidora. Wala na sinasagot. May sagot na ba? Okay, wala pa. Ikaw bumunot para sa lahat. Yes. Pwede ako mag-recite? Nervous ako dito sa mga katabi ko. Another? Okay. Another question? Define happiness. Oh my God. Mga sagot to. Parang in love. Meron na, sasagutin ko muna to ha. Wala pa. Define happiness. Happiness? Happiness is a state of not to worry anything. Not to worry anything. I'm sorry, It's a boss. state, You're confused. Capital report today. Oo. I'm so happy. Oh, ikaw. What's happiness to Oh, you? I said this in my celebration, right? Okay. That there are 3 pillars of happiness. Family, friends, and work. Yan. So when you are contented wine. with the 3, that is happiness. Hindi pa.
Sugar cane pa lang ang iniinom niya, may tama na. O, ikaw, Grace? Mama ko, contentment and satisfaction. Yun ang happiness sa kanya. O, di ba may sagot na? Ang tamang sagot ay March! Carmen Maniego. Napansin ko lang puro babae yata. Yeah. Bias ba kayo? Carmen Maniego. Nagkakataon lang daw. Next! Ang Republic Act 9710 ay itinaga bilang gabay para sa karapatan ng bawat kababaihan sa Pilipinas. Ito ay kinikilala bilang, in other words, ano ba yung Republic Act 9710? Ang haba naman ang tanong, no? Grace, pumili ka. Akin na. Ako magbabasa. Ano ba yung Republic Act 9710? How much time do you spend in the bathroom? 15 minutes, ma'am. Nagmamadali na po, mas malili. When you're alone or with someone? 10 minutes. 10 minutes? Okay. Ma'am, alone or with someone? Alone or with someone? When I'm yeah. How much time? 30 minutes. 30 minutes. Mahaba. But I can be fast. Ayoko na kumuha ka ng ibang question. Meron na? Paano yung kain itong dalawan to Parang ayaw sumagot ng question. Ay, no, pwede naman kami sumagot. Ang sarap niya. Thank you, Sir, Sir Roland Wong. Parang nagpaparinig. From District 3. Ayan. Meron na? Wala pa. If you could go back in time and change one thing, what would it be? Naiinis ako sa mga question na to, di ba? Ano gusto mong palitan? Kung makakabalik ka? Wala. Wala? Ikaw? Kailangan niya ng reflection. Ikaw, Grace? Wala rin, ma'am. Oo. Mas gusto nilang kumain, di ba? At ang tamang kasagutan ay Magna Carta. Wow! Robin! Uy, lalaki, ma'am. Teniente. Ay, lalaki ng kauna. Lalaki na, teniente pa. Di ba? Next! Magbigay ng isang kaganapan sa March 8 sa lungsod ng Maynila bilang pagkakaisa ng pamanansod para sa araw ng mga kababaihan. Ano ba yung activity namin bukas? Ay, alam ko yan. Okay. Exempted kami daw dyan Wala ako niyan What is your idea of perfect relaxation? Oh, perfect. I know that. Perfect relaxation is nakaupo ka sa sofa, nanonood ka ng Netflix, hindi ka maliligo ng buong maghapon. Wow! Ikaw? Meditation. Meditation daw? Totoo ba yan? May meditate ako. Hindi ka naman nagle-levitate. Hindi kaya ako mag-levitate. Hindi ko kaya. Hindi ako kaya. Ikaw? Levitation. Hindi kaya ng pakul. Sleep lang na walang kumakalabit at walang... Hindi ba basta relax ka pag may kumakalabit? I know! Yeah. Istorbo tulog ko. Di ba? Ang babait ng mga sagot. May nakasagot na ba? Wala pa. Bumunot ka pa. Sayang ang makeup mo. I know. Pagka hindi mahabang yung exposure. Thank you, Johnny. Tall or short? Sabi ni Vicky Bello, it doesn't matter. It's the diameter. Makakain na nga lang. Ikaw, hindi ba the height? Baka nagkamali ka lang ng measurement. Sabi nila sa bata, as a pediatrician, height is mine. Di ba? So tall. Tall. Ikaw? No comment na ako.
Mas gusto mo na lang kumain. Ma'am, do you want me to explain? Huwag na! Huwag ka namang explain. Ha? Baka wala na akong The Capital Report. Yung naging mga doktor ang kasama ni Dr. Hani. Oo, alam nyo, sabi nga nila, wala akong masabi. natanong mo na to Oh, yeah. Oo, wag na to. What makes you happy? Kanina define. Wag na yung what. Naniniwala ka ba sa multo? Hindi, ma'am. Mas natatakot ako sa tao. Sa hindi multo. Ikaw? Ako hindi. Ikaw? No comment. Bakit? I don't get the Hindi ka ba, wala bang ano yun? Naniniwala ka ba sa multo? Oo. Wala bang nagmumulto sa'yo? O minumulto ka? No, because I am a Catholic believer, and according to the church, that there is no such thing as ghost. Yeah. Buster. I don't know if I'm correct. Maybe Sir Jojo can. Okay na, at ang tamang sagot ay Tree Planting in a Roseros Forest Park by Jasmine Lucman. Congratulations, Jasmine! Ang isa pa po ay yung cleanup activity natin, ha? Next question or 8th question. Bukod sa National Women's Month, ang buwan ng Marso ay itinalaga rin bilang ano pa ang sineselebrate natin pag ano? Brand ng damit na lagi mong binibili. Ano lang ako nasa middle lang ako So, meron pa ba ganun? Hindi, meron damit ng may blouse ng Soen. Ngayon bago na, Shein. Okay. Brand pa yun. Brand pa yun? Oo, punta ka sa sa Lazada. Alam mo talaga yun. Ay, ikaw, ano? Zara. Si Aling Sara. Zara. Si Aling Sara. Zara, ikaw. Uniqlo lang ako, ma'am. Uniqlo. Very good, very good. May sponsor ba? Yung Soen, maraming mga blouses ng Soen na magaganda. Kakaiba ang sagot niya, Soen. May mga blouses, Saan pa ba may Soen? Sa SM, pumunta kayo sa SM San Lazaro, SM Manila. Marami pa doon. I will check. Hindi lang underwear. After the Capital Before they were Report. underwear. Na ngayon na-expand na. Nag-expand na pala nga ng Soen. Large na siya. Ano na yan? Mga bagay na naiinggitan nyo sa ibang tao. I have learned not to inggit. Okay. Ako until lang sana, wish ko lang, mataas ako, sexy ako. Yun lang, wish. Konti lang palang wish niya. Matangkad. Kaya nga si Don Silueta, di ba? Wish, mataas, at saka. Ikaw? Wala, ma'am. Wala kang kinainggitan sa Yes, ibang ma'am. tao. So, nainggit ka pala sa akin. Pwede. Pero, di ba lagi ko sinasabi ang ganun suot mo, doktor? Okay na? At ang tamang kasagutan sa question number 8 ay Fire Prevention Month. Yes. Diwans Villanueva Ensky. Ibang sulat ang pangalan. Oo. Ang hirap pa. Ang hirap. Congratulations po. Villanueva. Oh, ito. Pag hindi nyo ito na... Oo, mamaya. Oo. Ito, sino ang kauna-unahang babaeng alkalde ng Kapitolyo ng Pilipinas? My God! Ay, ang hirap ng question. Kailangan ba memorize yan? Oh, pamili ka. Pag yan naman, inabot kayo ng mga 30 minutes, ewan ko na lang. Yan. What is the food that is always found in your fridge? Food? Oo. Chocolate. Gulay, vegetables. Ikaw. Ganisa. Oh! Pwede. Pwede. Emergency box. Emergency. Ano, hamonado? Yung bato. Ano yung Skinless tawag bato, doon? o- Skinless? Ano? Oo. Ano ba yung isa? Hamonado?
Yung ano yung malalaki, batutoy ba yun? Yeah, oo. Hindi, Batutoy siya, tama. Hindi, tama. Yun nga iniisip ko, naunahan mo ako, Mayor eh. Batutoy. Ano ba kayo nanood ba kayo nung kay Judy Ann Santos at kay Ryan Agoncillo? Yun yung laging ginagawa ng nanay ni Judy Ann ba yun? Parang garlic longganisa pa rin. Oo, yung malalaki. Oo. Okay. Wala pang sagot. Ako ang pipili. Ayoko niyan. Masyadong ano. Phone-in question. Phone-in question. Phone-in question. Uy, madami po. Ano yan? Do you see your cup size significant? Phone-in question yan. Anong cup? My cup is full. My present cup size. Significant to my... Espresso ba? Espresso? Ano ba siya? Tall? 20? O... My cup size is enough to fill a mug. Akala ko fill a mug. Mayor, capital report po. Diba, pag umiinom ka ng kape, ano ba naman yun, diba? Yeah. I'd rather not answer the About question. that. It will incriminate my purity. Oh, man! Wow! So deep! Ikaw, ayaw mo rin. Wag na lang, ma'am. Thank you po. Naku, isa lang pala palaban dito. Ayoko nito, mga corny question. Yes, okay na. Ano ang sagot sa question number 9? Manila Mayor Hani Lacuna Pangan, Mark Kennedy Alperes, congratulations! Okay. At ang kahuli-hulihang question. Ibigay ang 3 pangalan ng ating mga guests ngayong Capital Report. Kahit apelyido lang. Kahit apelyido lang. O gusto nyo kahit first name lang. Yeah. Or kahit anong size, ma'am. Size lang. Ako pipili ang kukorni ng mga AJ, I don't like such questions, ha? So, anong tawagan nyo ng partner nyo sa isa't isa? Bunch. Bunch! Bunch. Oh. Anong tawagan nila? Bunch. Bunch. Honey bunch. Honey bunch. Oh, sweet. Yeah. Ikaw? A bunch of love. Honey. Honey. Oh. Ikaw? Huwag na nating pag-usa. Ako? Oo. Kami, nan. Wala kayong tawagan? N-A-N. No, I mean, nan. Ano yun? Nag-evolve na from Han to naning to nan. So, ngayon, shortcut na. Nan. Okay. Okay. At saka nagtatawagan pa kami, ma'am. Nagtatawagan pa. Nag-uusap pa kami. Nagtatawagan. Diba? Kasi tinatanong mo anong tawagan. Pero, nag-uusap pa din kami. Nagtatawagan. So, anong tawagan yung term? Endearment. Oh, gulo mo kausap. I know. Kasi yung sugar cane, mataas ang sugar. Ay, hindi po. Masarap po yung Tinanong na sugar yan cane. Tinanong na yan kanina, AJ. Oo, baka may iba pang phone in. If you could be someone for a day, who would it be and why? Ako na muna. Can I be the first? For a day, I wanna be you. Why? Because I wanna have that chance to do something for the city. Palakpakan. Ikaw? Pwede mag-isip muna ako. No! Ikaw. Ay, Taylor Swift! Taylor Swift. Napapanahon na era. Swiftie ka. Bakit? Kasi I see her as parang magandang poet. Yung, Poet? Yeah. Magaling siyang gumawa ng Yes. song. Talagang clean. Ikaw?
Don For a day, Solveta. no. I want to be a wife of the president for a day. Oh, si First Lady. Bakit? Why? You know, my real name is Maria Lisa. It was just not Wow. used. Oh. Dapat sana kung Lisa. Maria Lisa. Andito pala asawa ni Paolo. Just for a day, tingnan natin. Oo. Lamb siya. Hindi lamb. Oh, Ang saya ng Capital Report ninyo. Meron na sagot. Mabuti naman. Oo, mabuti naman. At ang mga... At ang kasagutan ay... Meron na? Merle Eileen Grace. Yay! Nats Chavez, congratulations! Ay, gagaling ha? Oo. O sige, bilang pahuling question ha, ako pumunod. Bakit bakit ba masyado kang nervyoso? Napaka-wholesome nga eh. Itong si Kulot, ewan ko. Ay. Oh, what is your way of expressing love to your partner? Oh my gosh. Should I be truthful? Oo! Can we ask the Dr. Kaiser? Dr. I ran out of bright ideas already. Nag-iisip pa ako, ma'am. Oo. Giving time lang, ma'am. Yun lang. Kasi yun ang less na nabibigay ko sa Diba kanya. there are 5 Yes, language of love? Yes. Oo. Ikaw. Mine is, sa akin is service. Providing service. Caring ako eh. Caring as a person. My husband is not served. Ano siya? Iba. Kinesthetic siya. Touch siya eh. Touch. Oh. Ikaw. Ano ulit yung tanong mo? Ano yung What language is of your love? way of expressing love? Oo. Anong language of love mo? Anong Love language? Love I'm so language mo. SRB, kaya wala akong language of love yata. Maybe we should ask the husband. Oh, but anyway, my language of love Talagang nakainom ko is... Well, at night, I can be like... All of us are listening. Check the different parts of the body to see if the different parts of the body are functioning well. Oo. Doktor na doktor. Doktor na doktor. Kaya diba? This girl is... Oo. Lusok ako sa tanong. Nakakabalik pa kaya kami. Nakakabalik. Malamang itong isa hindi. Ikaw, Grace. Ano nga tanong? Nagsabi na siya. Anong love language? Nagsabi na siya. Nagsabi na siya. Time. Ay, nga, oo. Time. Yung isa doon na boring. Very wholesome. Oo. Wala ako kay Eileen. Wala siya. Ako hindi nang tanungin. Ma'am, ikaw. Mahirap ba maging doktor? Sa anong aspeto? Sa pag, ano mo, check mo. Kung ano, gumagana ang lahat ng mga organs. Diba? Oh. Nag-o-auscultate ka ba o nagpapalpitate? Percussion. Percussion. Ganyan. Oo. Sapat bang maging doktor para... Is it hard being Is a it doctor? hard? No, it's not. It's a privilege for my husband to have me as his wife. Tagay, ano? Toast tayo, toast. Ikaw? Kahit na Ang question is... Is it hard to be a doctor? No, it's not hard. It's very fulfilling. Wow! Talagang ano to pa, Toast. Toast. Ikaw? Ano ma'am, being a doctor kasi parang passion kasi. So, hindi ka nahihirapan once Oo, akala ko kasi mahirap ba na asawa? Kasi Mahirap ba maging doktor mag-isa? May ano Mabuboot ba out ito? na ako dito. Meron pa? Meron pa ba tanong? Huwag na, please. May phone-in question pa ba? Ano? Iba yata yung sugar cane juice na bigay niya Oo, sa akin. mukhang merong laman itong sugar cane na binigay nyo kay Eileen. Bago po tayo ano una mong hinahawakan pag gising mo? Oh, ikaw. Sinagot mo na kanina yan.
Ako ang first, namin is, simple lang yung expression of love namin. Hindi, sabi ko lang, hinahawakan. Pag-gising mo, hindi yung expression of love. No, minsan yung kamay niya, okay, ihahag mo siya. Yan ang hinahawakan. Yung kamay niya. Okay, yung braso, kung ano yung malapit sa akin, yan. Ikaw? Anong una mong hinahawakan pag-gising mo sa katabi mo? Hindi, wala nakalagay sa katabi mo. Nakalagay lang hinahawakan mo ay ang noo ko. Bakit? Baka natanggal yung bangs? Baka hindi maayos yung bangs pag-gising ko. Ikaw, Grace. Mom, yung katawan, inaakap. So pag-gising mo, ginaganyan mo na si ano. Bakit sila tinatanong mo kung anong hinahawakan mo sa katabi nila? Pag ako yung hinahawakan ko sa sarili ko. You're not fair. Meron, I think her... I'm so sorry. Dyan po! Baka na-lace Director na po ako. Happy birthday po, Nanay Teresita Tiangco. Ang birthday po niya ay ka-birthday ng asawa ko. Happy birthday, ga! Happy birthday, Dr. Panga! Happy birthday, ga! Oo, yan. Sa March 9 po, ka-birthday ni Nanay Teresita Tiangco. Siya po ay mag-89 years old. Mami po ni Teddy Boy. Ayan. Happy birthday po sa inyo. At dyan po gusto ko nang wakasan. Maaga pa. Capital Report. Baka saan pa humapuntang usapan natin. May isa dong wholesome. May isang pang Miss Universe. Meron po ditong isang kumpleto. Kumpleto po casting dito ngayon. PGNR. Di ba? So maraming salamat po sa aking mga women of power, empowered women sa hapon na ito. Dr. Grace Padilla ng Santa Ana Hospital, Dr. Merl Sakdalan Faustino ng Justice Abad Santos General Hospital, and of course Dr. Aileen Laksamana ng Ospital ng Sampaloc. Maraming salamat. Medyo. At maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay ng ating The Capital Report. Ito po ang inyong door-to-door Dr. Hani Lacuna. Bye-bye. Wala na. Thank you po. Thank you. Happy International Women's Month! Napagod ako sa inyo nga. Madami pa tanong.